Hi listeners! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Miss Kat po. Nagbabalik po. At gaya nga po ng sabi ko, kapapanganak ko lamang po at nagpapasalamat po ako dahil binayaan ako ng isang healthy baby boy. Minsan makakasama niyo pa rin po ako at kasama pa rin po natin sila Miss J.A. at Miss Sunako sa paghahatid ng mga kwentong kapupulutan natin ng aral, kilig at inspirasyon. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento namin ngayon. Simulan na natin ang kwentuhan. Laking tuwa ni Doc nang makita ang bagong pasyente. Ito kasi ang ex niya na iniwan niya. Pero paano kung makita niya ang batang kasama nito na kamukhang kamukha niya? Maagang sinubok ng tadhana si Lily de la Cruz. Umibig sa isang lalaki na magdudulot pala sa kanya ng sakit sa hinaharap at nabigyan siya ng isang mabigat na responsibilidad. Ang maging isang ganap na ina na wala pa sa plano ni Lily at muntik na niyang ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Mabuti na lamang ay nasa tabi niya ang kanyang ina. Boy, alis na si mama para magtrabaho. Pakabait ka anak ha? Pukaw ng dalaga sa atensyon ng kanyang 5 taong gulang na anak. Lalaki ito at talagang napakagwapo kahit bata pa lamang. Nakikipaglaro ito kasama ang 2 nakababatang kapatid ni Lily na sina Emilio at Enrique. Boy, magpaalam ka na muna sa mama mo. Aalis na raw siya. Narinig niyang sabi ng kapatid niyang si Enrique. Sandali lang po ma, nandyan na po si Boy. Sigaw ng bibuit at patakbong ang lumapit sa ina. Lumuhod naman si Lily upang magpantay ang mukha nila ng kanyang anak. Sabay na itinuro niya ang pisngi. Nanghihingi siya ng halik mula sa bubuit. Matunog na halik sa pisngi ni Lily ang natanggap niya mula sa bibo niyang anak na si Monson, na ang palayaw nito ay Boy. Ingat ka po ma ha? Kahit wala ka na pong dalang pasalubong sa akin, ayos lang po yun. Basta uwi ka po ng ligtas mama ha? Malambing, mahabilin pa ng anak ni Lily at talagang natutuwa siya sa pagiging maalalahanin nito. Lumaking matalino at marespeto ang kanyang anak. Isa sa ipinagpapasalamat ni Lily na kahit may pagkukulang siya bilang ina, ay nagawa naman niyang gampanan ng responsibilidad niya sa kanyang nag-iisang uniko iho. Ay sus, naglalambing ka lang naman sa mama mo apo. Singit ng ina ng dalaga na si Nanay Lisa. Dahil doon, umalingaw-ngaw ang masayang tawanan ng pamilyang De La Cruz. Matagal nang namayapa ang tatay ni Lily. Kaya naman, kasama niya sa buhay ang kanyang ina at 2 kapatid na lalaki. Siyempre kasama na rin doon ang pogi niyang anak na si Boy. Uuwi ako ng lagtas anak dahil alam kong may Boy ang naghihintay sa akin. Sagot naman ni Lily sa bubuet. Nay, mauna na po ako sa grocery store natin ha. O siya anak, ikaw nang bahala. Tugon pa ni Nanay Lisa. Pinanggigilan pa nga ni Lily ang magkabilangan nitong pisngi at hinalikan ng ilang beses. Sa kanya pinakawalan si Boy. Napabungis-ngis na nga lang ito sa dalaga. Sige po mama, I love you. I love you rin anak ko. Nagyakapan pa nga silang mag-ina. Saka nagmamadali nang umalis si Lily. May kaya sa buhay ang pamilya niya. Dahil isa ng ganap na inhinyero ang kapatid niyang si Emilio. Isa namang pulis si Enrique. Silang 2 ni Nanay Lisa ang naging breadwinner noon upang matustusan nilang mag-ina ang pag-aaral ng kanyang 2 nakababatang kapatid. Kaya ngayon ay bumawi ang mga ito kay Lily. Nagpatayo sila ng isang grocery store at mas lumago pa nga ito. Minsan ay naiiwan sa bahay si Boy kasamang mabait nilang kasambahay na kaedad ni Nanay Lisa. Motorbike ang sasakyan ni Lily. Patungo pa lang sana siya sa grocery store niya nang maka-encounter siya ng aksidente. Na hindi lang siya ang biktima. Hindi naman malalang nangyari subalit dahil sa gulat, nahimatay siya.
Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nagra-round si Lawrence kasamang mga katrabaho niya sa ospital. Isang surgeon doctor ang binata. 30 na ang kanyang edad. At hanggang ngayon, single pa rin siya. Dahil wala pa sa plano ni Lawrence ang mag-settle down. Subalit, isang responsibilidad ang dating tinalikuran ng binata. Na ngayon ay dala-dala pa rin niya ang guilt at pagsisisi sa maling desisyon na pinili niya noon na 6 na taon na ang nakalilipas. "Doc, emergency!" Sigaw ng isang lalaking nurse at patakbong lumapit sa kinaroroonan nila. Naging alerto kaagad sila sa emergency room at isa-isa nilang dinaluhan ng pasyente na mula sa aksidente. "Doc Lawrence!" Tawag ng isang babae kay Lawrence, sabay hawak nito sa kanyang braso. "Bakit?" Pagtatakang tanong nga ng binata. "Kasi po, mayroon pong pasyente doon sa kabila, Doc." Tila kinakabahang sagot ng babae at tinuro ang isang banda na nasa dulo na pala. Tinanguan na nga lamang ito ni Lawrence at nilapitan na niya ang pasyente. Unang nakita ng binata ang 2 sapin sa paa ng isang babae. Ungol nga ng babae na tila nasasaktan ito. Kaya mabilis na kumilos si Lawrence. Akma niyang gagamitin ang penlight upang masuri ang mga mata ng pasyente nang natigilan siya. Umawang ang labi ni Lawrence. Dahil pamilyar sa kanyang mukha nito, sinuri pa niya ng mabuti ang pasyente at hindi nga siya nagkamali. Ang babaeng yun ay ang dati lang naman niyang kasintahan at hindi niya pinanagutan nang mabuntis niya ito. Hindi pa kasi handa noon si Lawrence na maging isang ama. Mabigat na responsibilidad yun. Isa sa dahilan niya ay masyadong strict noon ang kanyang ama at kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral ng medisina. Kaya naman, naghalo-halo ang emosyon ng binata. Nandoon ang pagkasabik at saya. Subalit, sa ngayon nangingibabaw ang kanyang pag-aalala kay Lily. Kailangan niya muna itong gamutin. Minor injury lang naman ang natamo nito. Kaunting gasgas sa kalawang siko na alam ni Lawrence na bumagsak ito sa kalsada. Ayon sa mga nag-rescue, ay sakay ng motor ang dalaga. Kaya mabuti na lang at nakasuot nga ito ng helmet. "Lily, how are you?" Tanong nga ni Lawrence pagkatapos niyang gamutin ng babae. Maayos na ang lagay nito kaya ngayon, pinagmamasdan na nga lamang niya ito. Dahan-dahan hinawakan ng binata ang kamay ni Lily at kusang tumulo ang kanyang luha. "I'm sorry." Naalala ni Lawrence ang kanilang anak kung nagawa ba itong alagaan ng dalaga. Gusto niyang malaman ang tungkol doon at handa siyang harapin ang galit ni Lily. Nais niyang puna ng pagkukulang niya noon at itama ang mga mali sa nakaraan. Nagising sa hindi familiar na lugar si Lily at sa amoy pa lamang nito, alam na nga niya kung nasaan siya ng mga oras na to. Dahan-dahan siyang bumangon. Aray, may sugat ba ako?" Tanong nga ni Lily sa kanyang sarili nang makita nga ang gasgas sa kaliwang siko niya. "Tama, may na-encounter akong aksidente at hindi sinasadyang madawit ang motor ko dahil sa isang sasakyan. Mabuti na lang talaga, hindi ako nabalian." Nang biglang, "Lily, gising ka na pala." Narinig ni Lily ang pamilyar na boses ng isang lalaki at nang tignan niya yon, nagulat siya. Napakurap na nga lamang ng ilang beses ang dalaga. Kung hindi pa siya namamalikmata dahil nasa harapan niya ngayon ang lalaking nang iwan noon sa kanya, si Lawrence na dati niyang nobyo, at hindi siya nagawang panagutan noong nabuntis nga siya nito. "Lily, may masakit ba sa'yo?" "Huwag mo akong hawakan." Mabilis na iniwas nga ni Lily ang kanyang kamay nang akmang hahawakan na nga ni Lawrence. Hanggang ngayon, kinamumuhian pa rin niya ang binata dahil sa sakit na dinulot niya mula rito. "Lily," sambit nga ni Lawrence sa pangalan ni Lily
At kitang-kita niya roon ang sakit at lungkot sa mga mata nito. Ang kapal ng mukha mong magpakita ngayon sa akin! Malamig na sambit ni Lily at masama pa rin ang tingin niya sa lalaki. Nakauniforme ito ng pangdoktor at natitiyak ng dalaga na nagtatrabaho dito sa ospital si Lawrence. Malamang ito ang sumuri sa kanya kanina habang hindi pa nga siya nagkakamalay. Kaya ganun na lang kung kausapin siya na para bang walang atraso sa kanyang binata. I'm sorry. Yan ang linyahan ng mga taong may atraso sa iba. Akala niyo naman, ganun lang kadaling magpatawad. Sa isang sorry niyo lang, makukuha niyo na kami? Napabuntong hininga ang lalaki. Lily, alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan nun sa'yo. At sana, hindi na nga natapos pa ni Lawrence ang pangungusap niya. Nang sumabat na kaagad si Lily. Kailangan ko nang umuwi. Ayoko magtagal sa lugar na to na kasama ka. Basta na lamang tinanggal ng dalaga ang swero sa kanyang palapulsuhan at naglakad. Lily, hindi ka pa pwedeng umuwi. Pigil nga sa kanya ng binata subalit hindi ito pinansin. Tuloy-tuloy lang paglalakad ni Lily hanggang sa masalubong niya ang kanyang ina at ang kapatid niyang si Emilio. Ate! Tawag nga ng kapatid ni Lily at mabilis nga siyang dinaluhan ng mga ito. Naku naman anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong naman ng ginang sa anak. Nagkatinginan lang mula sa malayo si Lawrence at hindi niya magawang humakbang dahil naroon ang pamilya ng dalaga. Wala naman pong sugat sa atin ay, kaunting galos lang po yata. Sabi nga ng kapatid ni Lily. Bakit may dugo tong palapulsuhan mo nak? Tinanggal mo ba ang sapilitan ng swero mo? Nag-aalalang saad nga ni Nanay Lisa. Ayos na po ko, Nay. Umuwi na po tayo? Pag-aaya na nga lamang ng dalaga. Si Lawrence mismo ang tumawag sa pamilya ni Lily. Hindi lang siya nagpakilala. Alam niyang galit din ng mga kapatid at ina ng babae. Dahil sa pagtalikod niya noon sa mag-ina niya. Mauna na po kayong lumabas sa atin, Nay. Babayaran ko lang po tong bills ni ate. Paalam nga ni Emilio. Naka-charge na kay Lawrence ang bills ni Lily kaya wala nang babayaran pa ang kapatid nito at sumunod na nga lamang siya sa mag-ina. Nang biglang, Mama! sigaw ng isang batang lalaki na ikinaatras nga ni Lawrence. Nang makalabas sila ay nakilala ng binata ang isa pang nakababatang kapatid ni Lily na si Enrique. May kasama itong batang lalaki. Nasa tansya niya, mga nasa 5 years old pa lamang ito. Kaedad ng kanilang anak na dalaga. Marahil ay yun na ang anak ni Lawrence kay Lily. Oh God! Nasambit na nga lamang ni Lawrence, sabay hawak sa kanyang dibdib. Bakit niyo po sinama si Boy dito, Nay? Enrique, dapat sa bahay na lang kayo eh. Kasi ate, iyak nang iyak si Boy eh. Ayaw tumahan tong anak mo dahil nag-aalala siya. Gusto kanyang makita. Pagdadahilan ni Enrique kay Emilia. Nalaman niya ang nangyari sa akin? May tumawag kasi sa akin. Ipinaalam ang nangyari sa'yo. At narinig yun ng aking apo. Sagot naman ni Nanay Lisa sa anak. Mama, sabi ko naman po sa inyo mag-iingat ka eh. Tingnan mo pong nangyari. May sugat ka na po, Mama. Medyo humihikbi na nga ang sambit ng bata at kahit gustong-gusto na nga ni Lawrence, nalapitan ng mga to ay nawawalan siya ng lakas ng loob. Lumaki na marespeto, mapagmahal ang anak ni Lily. Sayang lang at wala roon si Lawrence upang masubaybayan ang paglaki ng kanilang anak. Malungkot na pinagmamasdan lang ng binata ang pamilya niya. Na sana at ngayon ay ramdam niya ang kawalang puso na ginawa niya noon kay Lily. Lawrence Bustamante? Parang napako ang kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang familiar na boses. Nang tignan niya ito, ay kasabay na umigkas nga ang kamao ni Emilio at tumama yon sa kanyang kaliwang panga. Nalasahan kaagad ni Lawrence ang dugo sa kanyang labi. Malakas na pagkakasuntok nito sa kanya
pero alam ng binata na deserve nga niya iyon. Emilio, sad nga ni Lawrence. Ikaw ang tumawag sa nanay ko para ipaalam ang nangyari sa ate ko, no? At binayaran mo pa talaga ang bills niya. Ano na naman ang binabalak mo ngayon, ha? Plano mo bang saktan ulit ang kapatid ko? Malamig na tanong nga ni Emilio. Marahan na umiling si Lawrence. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa ate mo, Emilio. Kung bibigyan pa sana niya ako ng isa pang pagkakataon para makabawi ako sa kanila ng anak namin. Nagpapatawa ka ba, ha? Anong karapatan mo sa pamangkin ko? Gayong tinalikuran mo naman siya noon. Oo, ikaw nga naman ni Boy Boy. Pero dahil sa pagtalikod mo noon ay parang tinapon mo na rin ang karapatan mo sa bata. Aalis na nga sana si Emilio nang pinigilan nito ni Lawrence. Nagawa niya ang isang bagay na hindi niya akalain na magagawa niya ngayon. Lumuhod siya at nagmakaawa na bigyan din siya ng pagkakataon upang makabawi sa kanyang mag-ina. Kilala ni Lawrence ang pamilyang De La Cruz. Mababait ang mga to at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Maliban sa dalaga na naiintindihan niya ang galit nito. Alam kong magagalit sa akin ang kapatid ko. Pero ginagawa ko to hindi lang dahil sa'yo. Kailangan mong paghirapan na makuha ulit ang loob ni Ate Lily. Lalo na ang kapatawaran niya. Ginagawa ko lang to para sa pamangkin ko na hinahanap ang papa niya ng paulit-ulit. Na noon ay parang tuta lang siya na nagawang talikuran ng kanyang ama. Mahabang saad nga ni Emilio kay Lawrence. Kahit may kasamang paninisi, ipinagpapasalamat niya pa rin. Bago nga umalis ang kapatid ni Emilio, ibinigay nga nito kay Lawrence ang address ng pamilya nila. Hindi agad nag-aksaya ng oras ang binata at umabsent na nga sa ospital para puntahan ang nakasulat sa address. Kinabukasan na nga siya nagpunta roon at muli naman niyang natanaw mula sa malayo ang kanyang mag-ina. Sa tingin ni Lawrence, masaya ang mga ito na wala siya. Pahinga ka muna, Mama, ha? Bawal ka po munang mag-work. Malambing na usal nga ng anak ni Lily. Nasa labas sila ng kanilang bahay kung saan may tambayan sila roon. Sabi yan ni nanay? Tanong nga ng dalaga na nililiitan pa nga niyang kanyang boses. Napahagikik ang bubuet sa tinuran nga ni Lily. Siyempre ako po ang may sabi, Mama. Pagdadahilan nga nito. Naglalambing na niyakap naman ni Lily ang anak niya at ilang beses na naman niyang hinalik-halikan ang matambok na pisngi ni Boy Boy. I love you, anak. Ikaw talaga ang source of strength ni Mama and weakness at the same time. Kapag okay na si Mama, mag-date tayo, ha? Malambing pa nga na saad nito. I love you rin po, Mama ko. Sige po, mag-date tayo. Nakangiting-ganti nga ni Boy Boy kay Lily. Napaluha naman si Lawrence sa magandang senaryong nakikita niya sa kanyang mag-ina. Ngayon, kailangan na nga niyang pagplanuhan kung paano siya mapalapit kay Lily, lalong-lalo na sa kanilang anak. Sinimulan niya ni Lawrence sa pagbili ng lupain. Saktong meron pang espasyo sa katabi nga nitong bahay at balak niyang magpatayo ng sariling bahay doon. Naging maayos na rin ang lagay ni Lily at balik trabaho na nga siya. Nag-aaral pa naman ng kinder si Boy Boy kasama nito, si Aling Neta. Habang nagbabantay ng grocery store niya, ang dalaga, ay naalala niya si Lawrence. 6 na taon na ang nakalipas, ngayon pa talaga ito nagpakita sa kanya? O tamang sabihin na muli silang pinagtagpo ng tadhana. Tumunog naman ang bell sa pinto ng store ni Lily. Palatandaan na may dumating na customer. Nagsimulang bumilis ang pintig ng puso ng dalaga nang makita niya si Lawrence. Namuo agad ang galit sa kanyang dibdib. Gusto sanang pagtabuyan ni Lily ang anak. Subalit, ayaw niyang mawala ng isang customer. Malas sa negosyo kung makikipag-away pa siya. Tahimik na kumuha ng basket si Lawrence na pasulyap-sulyap sa kanya. Ipinakita naman ng dalaga ang matigas na ekspresyon ng mukha niya. Mabuti na lang marami-rami ang customer ni Lily. Kaya minsan, hindi siya nagdi-distract sa presensya ni Lawrence. Hanggang sa inabot na nga ng binata ang pila nga nito.
Napataas pa ng bahagya ang kilay ni Lily. Doktor ang lalaki, pero puro matatamis ang binili nito. Naroon ang chocolate at parang 10 katao ang kakain. Kamusta ang pakiramdam mo, Lily? Tanong ng binata kay Lily. Mas mainam na huwag na nga lang niyang pansinin si Lawrence, pero customer pa rin niya ito. Mabuti naman po sir. Salamat sa concern. Malamig na tugon ni Lily nang hindi siya nakatingin sa lalaki. Alam kong malaki ang galit mo sa akin, Lily. Pero sana, hayaan mo kung makabawi man lang. Muli ay nanatiling nakatikom ang bibig ni Lily. 3,559 pesos po lahat, sir. Yun lang ang sinabi niya dahil ayaw na nga niyang pansinin pa ang binata. May 2 pa ang empleyado si Lily at yun ang kasakasama niya sa grocery store at kasama pa rin ang kanyang ina. Pagkatapos makuha ni Lawrence ang pinamili nito, nagpasalamat lang si Lily. Dalangin niya na sana wag nang bumalik pa ang lalaki sa store niya. Sinundan lang ng tingin ni Lily ang paglagpas nito. Ay, kaninong bulaklak to anak? Tanong nga ni Nanay Lisa pagkapasok nito. Napatingin naman ang dalaga sa hawak nitong punpo ng bulaklak. Aba, may manliligaw ka na pala, Lily ah. Dapat sa bahay natin ito ginagawa at nang masabunan siya ng mga kapatid mo. Biro lang yun ang ina ni Lily. Subalit nagtataka siya kung kanino galing ang bulaklak. Nay naman, wala po akong manliligaw. Tignan niyo po, baka may pangalan. Sabi ni Lily sa ina, inabot lang ito sa kanya. Ikaw nang magbasa anak. Napakaganda ng handwriting niya pero hindi ko naman mababasa. Tinignan nga ni Lily ang card na nakalagay sa bulaklak at pakiramdam niya ay huminto na naman ang pintig ng puso niya. Pagkakita lang ng dalaga sa sulat kamay ng may-ari ay agad niya itong nakilala. Higit na mabasa niya ang initial nito. CB ang nakalagay. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yun. Mahinang bulong ni Lily sa kanya nilukumos nga ang papel. Oh, anak, kanino galing? Hindi ko po alam, Nay. Naiwan lang po yata. Bakit mo naman nilukumos ang card? Para sa'yo yata, Lily. Hindi mo naman gaganyanin kung hindi sa'yo. Napapailing na sambit ng ginang. Naligaw lang po, Nay. Walang masama ang magkaroon ng manliligaw, anak. Basta, kaya niya ring mahalin ang aking apo at ituturing na parang tunay niyang anak. At tanggap ang pagiging single mother mo. Sa isip-isip ng dalaga ay hindi lang ibang tao ang tinutukoy nito. Malaki ang role nito sa buhay ni Boy Boy at walang pakialam si Lily kung tawagin man siyang selfish. Gusto niyang itago pa rin sa papa nito ang kanyang anak. Wala siyang karapatan kay Boy Boy ko. Bulong pa nga ni Lily sa kawalan. Sinusundan naman ni Lawrence si Boy Boy pagkatapos niyang dumaan sa grocery store ni Lily. Kauuwi lang din ng bata kasama nga ang bantay nito. Nani Neta, may bago na naman po tayong kapitbahay. Narinig ni Lawrence na sabi ng bata, sabay turo sa bahay na ipapatayo niya. Sinadya ng binata na kumuha ng maraming tauhan upang mas mabilis matapos ang bahay. Oo, iho. Sana lang ay may anak kang may-ari na kaedad mo para hindi ka naglalarong mag-isa sa labas. Sabi naman ng ginang. Sana nga po, Nanay Neta. Maligalig na sagot ng bubuit. Pagkatapos noon ay pumasok na sa bahay ang dalawa. May basketball court sa labas at doon na nga muna nagpahinga si Lawrence. Naglabas siya ng isang chips at mineral water. Habang kumakain siya, naramdaman niya may kumukulbit nga sa kanya. Ganun na lamang ang gulat ng binata nang makita niya si Boy Boy. At ngayon nga na nasa harapan na nga niya at higit niyang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hello po! Magalang na bati ni Boy Boy sa kanya at nag-wave pa nga ito ng kamay. Hindi makapaniwala si Lawrence na kinakausap siya ng anak ni Lily at walang duda na siya ang biological father nito. Dahil ganito ang itsura niya noong bata pa nga siya. Parang gustong umiyak ni Lawrence. Subalit pinipigilan pa rin niya ang huwag maiyak.
Kakaibang sayang naramdaman niya. Hi kiddo! Nakangiting bati ni Lawrence sa bata at naupo ito sa tabi niya. Bakit po nag-iisa ka rito? Wala ka rin po bang kalaro kagaya ko, sir? Magalang na tanong ng batang paslit at kinakausap nga nito ang isang estranghero na hindi dapat nilalapitan. Oo Yun lang ang sinagot ni Lawrence. Tumulis ang labi ng bata at napatingin sa maliit nga nitong bola sa karing. Pwede nito po ba akong tulungan, sir? Ito pong ring po hindi ko kayang abutin at ilagay doon, Pakikusuyo nga ng bubuet sabay turo nga ng ring. Agad namang napangiti si Lawrence at tumango. Sige ba, akong bahala. Tugon niya rito at kinuha niya ang hawak nitong ring. Pagkatapos nun ay nagsimula na nga sa paglalaro ang bata at tuwang-tuwa ito. Pasa po! Sigaw ni Boy at mabilis na sinalo ni Lawrence ang maliit na bola. Ang galing! Nagawa niyo pong saluhin ang bola ko kahit malayo ako mula sa pwesto mo, sir. Napahalakak na nga lamang si Lawrence sa tinura ng batang lalaki. Nag-dribble pa siya ng bola bago niya pinushoot sa ring. Napapalakpak na nga lamang tuloy si Boy sa kanya. What if doon po tayo sa mataas po na ring na mag-shoot? Makakaabot ka ba doon? Natatawa pa nga na saad nga ni Lawrence. Hindi po Huminto lang sila sa paglalaro nang makaramdam ng pagod. Inaya nga ni Lawrence si Boy na umupo at binigyan nga niya ito ng chips sa katubig. Maraming salamat po! Pasasalamat nga ng bata at nagsimula na nga itong kumain. You're welcome, kiddo. Ano po palang pangalan mo, sir? Lawrence. Ako si Lawrence Bustamante. Ikaw ba? Monson po. Monson de la Cruz. Ang palayaw ko naman po, Boy. Ganun po ang tawag sa akin ni Mama, ang mga tito ko po, si Lola at saka si Nanay Neta. I see. Boy. Alam mo, sir, ang bait-bait mo po. Kaya hindi po ako nagkamali na lapitan ka kahit ang sabi ng mama ko. Bawal ako makipag-usap sa taong hindi ko raw kilala. Nakita po kasi kita kanina na parang ang lungkot-lungkot mo Mahabang saad nga ng bubuit at diretsyong tinitigan nga ito sa mata. Natuwa naman si Lawrence. Next time, kapag may nakita ka na kagaya ko, huwag mo nang lapitan May mga tao kasi na iba-iba ang ugali Ang iba may masamang motibo para lang makalala ka. Pero may mga tao rin naman na mabubuti. Nilalapitan at kinakausap ko lang po ang mga taong hindi ko kilala kung sa tingin ko po na hindi naman sila masasama. Sabi nga po ni Mama kapag komportable ka sa isang tao, ibig sabihin po nun, hindi ka nila sasaktan. Namangha si Lawrence sa mahabang sinabi ni Boy. Talagang matalino ito at naaalala pa rin ang mga habilin ng mama nito. Totoo yan. Dapat lagi mong tatandaan ang mga aral na yun. Nakangiting wika ni Lawrence at hinaplos niya ang ulo nito. Madali po nating mapapansin at mararamdaman kung masama ang isang tao. May itim po yung aura na nakabalot sa kanila. Yung sa unang tingin mo pa lang matatakot ka na po talaga. Palagi po tayong ginagabayan ni Papa Lord kaya binibigyan niya tayo ng warning. Huwag lang po tayong magpapaniwala sa mga taong nagbabalot kayo. Parang talo na kaagad ang binata sa kanyang anak. Ang dami nitong nalalaman tungkol sa maraming bagay. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagawa ngang palakihin ni Lily na matalino at mabait ang kanilang anak. Napatango-tango na nga lamang si Lawrence. Paano naman natin malalaman na nagbabalat kayo ang isang tao? Gusto lang subukan ng binata kung ano pa ang nalalaman ni Boy. Una po, ganito po ang gagawin ninyo. Sagot ng bata at humarap ito kay Lawrence. Tinitigan siya sa mga mata at napakaseryoso nga nito. Bakit pa ganun? Kumunot ang unang binata sa naging tanong nga ni Boy na tila may nabasa nga itong emosyon sa mukha niya. Bakit Boy? Nagtatakang tanong ni Lawrence.
Nakikita ko po na masaya naman po kayo. Pero bakit po parang malungkot ka pa rin? Usisa nga ni Boy sabay hawak na sa kanyang kamay. Kung ano pong nangyari sa'yo, okay lang po yan. Sa pag-comfort sa kanya ni Boy, nakaramdam lalo ng kaginhawaan si Lawrence. Pwede mo ba akong yakapin, Boy? Request ng binata kay Boy. Tumango naman ito at inilahad ang magkabilang braso. Dahan-dahan nang niyakap ni Lawrence ang kanyang anak at doon na nga siya napaiyak. Ganito pala talaga ang pakiramdam na niyayakap ka ng sarili mong anak. Parang kapayapaan na lang ang nararamdaman mo. Salamat, Boy. Pasinghot-singhot na sambit nga ni Lawrence. Walang anuman po. Big ka na po pero crybaby ka po pala. Panunukso pa nga ni Boy sa ama ni hindi niya kilala. Tao rin ako, Boy. Oo, malaki na nga ako pero may damdamin pa rin ako. Kaya ako umiiyak. Sabagay, tama po kayo. Ilang oras pang lumipas ay saka nagpaalam ang binata. Napapasok na nga rin. Hinatid naman niya ang bata hanggang sa trangkahan. Bitbit nito ang pinamili niya kanina. Boy, sino naman ang kasama mo? Tanong nga ni Enrique, ang kapatid ni Lily. Kinabahan naman kaagad si Lawrence. Dahil alam niyang masasapak na naman siya ng kapatid ng dati niyang kasintahan. Katulad na lang ng ginawa ng isa pa nga nitong kapatid. Tito, may bago na po akong kalaro at lagi ko na raw po siyang makikita sa village natin dahil dito na rin po siya nakatira. Masayang anunsyo ng bata at nang magtama ang paningin nga ni na Lawrence at Enrique ay higit nga itong nagulat. Long time no see, Enrique. Kaswal na sambit ni Lawrence at kitang-kita niya kung paano kumuyom ang kamuo ni Enrique. Imposible naman kasi na hindi magagalit sa kanya ang pamilya ng talaga. Tito, magkakilala po pala kayo? Inosenteng tanong ng bata at pabalik-balik ang tingin sa kanilang dalawa. Pasok ka na muna, Boy. Naghahanda ng merienda si Nanay Neta. Sige po. Bye, Kuya Lawrence. See you po tomorrow. Nakangiting paalam ni Boy at tanging pagtango na nga lamang din ang naging sagot ni Lawrence. Hindi nga nagkamali ang binata at umigkas nga ang kamuo nito. Ngayon naman ay tumama sa kanyang pisngi. Ine-expect ko na makita ko ulit. Dahil sinabi na ito sa akin ni Kuya Emilio. Salamat ka. Mahal namin ang pamangkin namin. Kaya wala kaming gagawin para ilayo ka kay Boy. Hahayaan ka namin, pero ito ang huling pagkakataon mo. Tutal, si ate naman ang magdedesisyon kung muli kanyang tatanggapin sa buhay nilang mag-ina. Sabi nga ni Enrique at pinunasan nga ni Lawrence ang gilid ng labi niya. Nalasahan niya ang kanyang dugo. Tito, bakit mo naman po sinuntok yung kaibigan ko? Naiiyak na nga na tanong ni Boy at patakbong lumapit sa kinaroroonan nila. Pareho silang nabigla dahil naroon pa pala ang bata at nakita nga nito ang nangyari. Humarang ito sa kanila. Higit na dumikit sa kanyang anak na para bang gusto nitong protektahan siya laban sa tiyuhin nito. Boy, sambit ni Lawrence sa pangalan ng bata at hinawakan niya ito sa balikat. Ano po bang kasalanan ng kaibigan ko, Tito? Bakit niyo po siya sinasaktan? Naiiyak na nga na tanong pa rin ng bata. At nakatingala ito kay Enrique. Napahilot na nga lamang sa kanyang sentido ang binata. Hindi ko siya sinasaktan, Boy. Sa katunayan nga, magkaibigan kami at ganoon lang talaga kapag nakikita kami. Pagdadahilan ni Enrique sa bayakbay nga nito kay Lawrence at tumangutango naman ang isa. Don't cry na, baby boy. Hindi naman ako nasaktan and yes, magkaibigan talaga kami ang tito mo. Pero, bakit kailangan yung magpisikalan kapag nakikita kayo? Pwede naman po kayong maghawak kamay lang eh. O kaya naman mag-fist bump. Naluluhang paliwanag nga ni Boy at pareho niyang hinawakan ng mga kamay ng dalawa. Ganito po, Tito at Kuya Lawrence. Huwag po na po kayong magsuntukan.
dahil nalulungkot po ako. Hindi na yun mauulit pa, boy. Sorry na. Pag-aalo ng lalaki sa pamangkin nga nito. Saka nito, binalingan si Lawrence. Iba ka rin. Nakuha mo kaagad ang simpatya ng pamangkin ko. Doon nagsimula na napalapit ang loob ni Lawrence sa anak nila ni Lily. Sa tuwing naiiwan nga ito mag-isa sa bahay, kasama ang isang ginang ay saka siya titiempo at yayayain na maglaro si Boy. At oo, parang may blessings na nga rin siya mula kina Enrique at Emilio. Tigilan mo na ang pagbibigay sa akin ng bulaklak, Lawrence. Hindi ako matutuwa sa ginagawa mo ngayon. Malamig nga na sabi ni Lily kay Lawrence nang magpunta ulit ito sa tindahan niya. Halos araw-araw, nakakatanggap ng iba't ibang klaseng bulaklak si Lily. At ang lahat ng yun ay galing mismo kay Lawrence. Please give me one more chance, Lily. I will make it up to you. Please. Pagmamakaawa ng binata at masama na nga ang tingin ni Lily. Umalis ka na lang. Hindi ako nagbibigay ng second chance sa mga taong nangiiwan lang sa ere. Mariin na pahayag ng dalaga. Kumuyom ang magkabilang kamao niya. Sa tuwing nakikita ni Lily ang mukha ni Lawrence, naaalala niya ang kasalanan niya noon sa kanyang anak. Kahit nakikita na ng dalaga na maayos ang pagpapalaki niya sa kanyang anak, ay hanggang ngayon nararamdaman pa rin niya ang guilt sa kanyang dibdib. Alam kong wala akong karapatan na sabihin ito, Lily. Dahil unang-una sa lahat, kasalanan ko naman talaga. Patawad kung naging duwag ako noon at hindi ko pa kayang harapin ang responsibilidad ko noon sa inyo ng anak natin. Pagsusumamo ni Lawrence at bakas pa rin sa boses niya ang lungkot at pagsisisi. Wala kang anak sa akin, Lawrence. Huwag mo na akong pag-aksayahan pa ng oras. Dahil hindi na ako babalik pa sa'yo. Maayos ng lagay ko at hindi na kita kailangan pa. Pero Lily, panindigan mo na lang ang pang-iiwan mo noon sa akin, Lawrence. Dahil hindi ko na kaya makasama pang isang kagaya mo na basta na lang tatalikuran ang responsibilidad niya. I'm sorry kung naging mahina ako noon. Pero sana magbago ang isip mo, Lily. Hindi na ako katulad pa ng dati. Malakas na ako ngayon. At handa akong harapin ang pagsubok na kasama ka, Lily. Mahal pa rin naman kita at sana hayaan mo kung makilala ko ang anak natin. Sabi pa ng binata saka ito nagpaalam. Nagngit-ngit ang kalooban ni Lily dahil sa pagbanggit nito sa kanyang anak. Lily, anak. Malambing na tawag naman ni Nanay Lisa at hinawakan nito ang nakakuyom na kamuo ni Lily. Nay, si Lawrence yun, di ba? Tanong ng ginang at dahan-dahan na tumangong dalaga. Hindi ko po alam kung bakit nagpaparamdam na siya ngayon matapos niya akong iwan noon, Nay. Dahil po sa kanya naisip ko na ipalaglag ang baby ko. Napapahikping sabit nga ni Lily at mabilis nga siyang niyakap ng kanyang ina. Kalimutan mo na ang tungkol doon, anak. Matagal na rin yun. At naiintindihan ko kung bakit naisip mo ang bagay na yun. Depressed ka lang at magulo ang isip mo. Pero ang mahalaga, ipinagpatuloy mo pa rin naman ang pagbubuntis mo. Patawarin mo na ang sarili mo. Kalimutan ang nakaraan at ang tungkol naman kay Lawrence. Hindi ko naman siya sa kinakampihan. Pero bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Nakita ko na sincere naman siya at ramdam ko ang pagsisisi niya. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula para patawarin siya, Nay. Opo, madaling magpatawad sa isang tao. Pero ang hirap pong magtiwala sa kanya. Yung sakit po na idinulot niya sa akin, nandito pa rin po, Nay. Itinuro pa nga ni Lily ang kanyang dibdib kung saan ramdam niya ang sakit na ibinigay sa kanya ni Lawrence. Sa tamang panahon, maghihilom din yan, Lily. Sa ngayon, magsimula ka sa pagpapatawad sa iyong sarili. Paalala pa nga ng ina ni Lily at hinagod ng ilang beses ang likod niya. Pagka-uwi nila sa bahay, ay ang anak niyang si Boy kaagad ang nilapitan. Ganito naman lagi si Lily. Ika nga niya, ay kumukuha siya ng lakas mula sa kanyang anak. Mama! Masayang tawag ng bibwit kay Lily nang makita nga siya nitong pumasok sa bahay nila. Kamusta naman ang baby boy ko?
Behave ka ba kay Nanay Neta? Malambing na tanong nga ng dalaga sa anak at tumukwang nga siya upang halikan nito sa noo. Hala anak, hindi ka yata nagpalit ng damit mo ah. Amoy pawis ka pa rin. Iginiya nga ni Lily si Boyboy sa salas at tumupo sa sofa. Pinuupo niya, sa kandungan niya ang kanyang anak sa kanya, hinubad niya ang pangitaas nga nitong damit. Naglaro po kasi kami kanina ng mga kaibigan ko, Mama. At kakapasok ko lang din po sa loob. Masayang pagkukwento nga ni Boyboy. Hindi kilala ng dalaga ang bagong kaibigan ng kanyang anak. Pero halos araw-araw, nagkukwento ito tungkol sa bagong kakilala. Napapansin na din ni Lily, parang kumikislap ang mga mata ni Boyboy. Isa lang naman ang ibig sabihin nun. Masayang-masayang anak niya. Talaga ba anak? Kailan ko naman makikilala ang kaibigan mo? At na makapag-thank you naman ako sa kanya dahil nagagawa niyang pasayahin ang baby boy ko. Ngiting-ngiti nga na sambit ni Lily at bahagya nga niya itong kiniliti. Sinabi ko na po yan sa kanya, Mama. Pero nahihiya pa raw po siya eh. Kaya wag na po muna. Katwiran ng bata at itinango na nga lamang ni Lily ang kanyang ulo. Mahihain nga ang kaibigan mo anak. Kapag handa na siyang magpakilala sa akin, dalhin mo siya rito sa bahay ah. Ipagluluto ko siya ng paborito mong pagkain. Promise po yan, Mama. Nagsusumamong saad ng bata at ipinakita pa nga kay Lily ang hiniliit nga nitong daliri. Nakangiting nakipag-pinky swear ang dalaga sa anak. Oo naman anak. Kapag handa na siyang magpakilala, promise yan ni Mama. Kaya sabihan mo na nga siya na huwag mahiya sa mama mo. Dahil hindi naman ako nangangain ng kaibigan ng baby ko eh. Napabungis-ngis pa nga si Boyboy at sumandal sa kanyang ina. Siyempre po, mabait po ang mama ko eh. Saka po, hindi ka naman monster. Napatitig pa nga si Lily sa maamong mukha ng kanyang anak. 5 taong gulang na nga ito ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakikilala si Lawrence. Minsan nang nagtanong si Boyboy tungkol sa papa nito. Wala lang maikwento si Lily dahil parang sariwa pa rin sa kanyang sakit sa dibdib niya. Mabuti na lamang ay dinadivert na nga lamang ng mga kapatid ng dalagang atensyon ni Boyboy. Anak, hindi mo ba hinahanap ulit ang papa mo? Bigla ay lumabas na lang sa bibig ni Lily ang mga katagang yun. Napatingin sa kanya si Boyboy na may pagtataka sa mukha at nagsalita ito. Mama, ngayon niyo lang po binanggit ang tungkol sa papa ko. Dahil kapag nagtatanong po ako, lagi akong hinahatak ng mga tito ko palayo sa'yo. Sorry anak ha. Hindi lang komportable si mama na pag-usapan ang bagay na yun. Pero ano sa tingin mo? Nakahanda ka bang makilala ang papa mo kapag nakita ko ulit siya? Payag ka na, makita ko po ang papa ko ulit, Mama. Ikaw ba anak? Gusto mo? Tanong nga ni Lily at hinaplos niya ang matambok na pisngi ni Boyboy. Oo naman po. Gustong-gusto ko po yun, Mama. Papa ko po yun eh. Masayang sagot nga ng bubuit at ang lapad-lapad ng ngiti nga nito. Alang-alang nga sa anak ni Lily, ay ibibigay niya ang nararapat para kay Boyboy. Isasantabi na muna niya ang sakit. Dahil doon ay nagsimula na nga ring magtanong tungkol sa papa nga nito si Boyboy. At kahit naaalala ni Lily ang nakaraan nga, sinagot na nga lamang niya ang mga tanong ng kanyang anak. Isang araw, naghintay si Lily kay Lawrence kung dadaan ba ulit ito sa tindahan niya. Subalit, wala siyang nakita kahit anino ng binata. Medyo nalungkot nga siya. Naisip niya na baka hindi talaga seryoso si Lawrence sa kanya o kaya naman napagod na nga sa pangungulit sa kanya. Ay, kung kailan na handa na akong ipakilala siya sa anak namin, saka pa siya hindi nagpaparamdam sa akin. Ang lalaking yun talaga, dakilang paasa. Naiiling nga na sambit ni Lily sa kanyang sarili. Subalit ang lalaking kanina pa gustong makita ng dalaga, ay makikita lang pala niya ito kasamang anak niya. Nakikipaglaro ito kay Boyboy. Noong una
Akala ni Lily ay namamalikmata lamang siya, pero hindi pala. Masayang ang naglalaro ang mag-ama na para bang wala ng bukas. Naririnig niya rin ang tawanan ni na Lawrence at Boyboy. "Pasok po, Kuya Lawrence, dali!" Sigaw nga ng bubuit at doon na nga napagtanto ni Lily. Ang kinukwento pala ni Boyboy at ang tinutukoy nga nitong kaibigan ay mismong papa nito. May ideya na nga ang dalaga na baka si Lawrence ang may pakana upang makalapit ito sa kanilang anak. Habang pinagmamasdan ni Lily ang mag-ama, ay wala siyang makapa na galit. Sa halip, ay ibang pakiramdam at ngayon nga lang siya napangiti na makita ang anak niyang nakikipaglaro sa mismong papa niya. Tumilapon naman ang bola at patungo yun kay Lily kaya naman mabilis nga niyang sinalo ang bola. Kasabay na napahinto sa pagtakbo si Lawrence. Nanlalaki ang mga mata nang binata nang makita nga siya nito. Lily? Baka sa mukha ni Lawrence ang pag-aalala na baka magagalit nga siya. Si Mama! Mama ko! Lumuhod si Lily upang salubungin ng yakap ang kanyang bubuit. Kaya naman, palaging amoy pawis nga si Boyboy. Dahil basketball ang nilalaro ng mga to. "Anak, amoy pawis ka na ulit." Komento nga ni Lily at pinunasan niya ang pawis nga nito sa noo. Sorry po, Ma. Hindi po kasi kami tapos sa paglalaro eh. Oo nga pala, Mama. Ipapakilala ko na po sa inyo ang kaibigan ko. Total naman po, nakita mo na siya eh. Humiwalay si Boyboy mula sa kanyang ina at nilapitan niya si Lawrence. Hinawakan niya ito sa dalawang daliri sabay hatak. Nakikita pa rin ni Lily ang takot ng babae pero nanatiling nakatikom nga lang ang kanyang bibig. Mama, siya po si Kuya Lawrence, ang bago ko pong kaibigan at kuya. Siya naman po ang mama ko. Siya po si Mama Lily ko. Maganda po siya, di ba? Parang artista. Hagikik pa nga nasambit ni Boyboy. Nagtitigan na nga lamang sina Lily at Lawrence. Sa huli, ay ang binata ang unang nagbawi nga ng tingin. Tumalikod si Lily at naglakad patungo sa pinto ng kanilang tarangkahan. Mama, ayaw niyo po bang makilala ang kaibigan ko? Medyo malungkot na tanong ni Boyboy. Ganon din ang nararamdaman ni Lawrence. Sa isip-isip niya, ay baka nadagdagan na nga na naman ang galit ng dalaga sa kanya. Papasukin mo siya sa loob ng bahay natin, Boyboy. Hindi ba? Nag-promise si Mama sa'yo na ipagluluto ko ng paborito mong pagkain ng kaibigan mo? Nagliwanag nga ang mukha ng bata. Opo, tara na Kuya Lawrence. Pagaya ng bubuet sabay hila nga ulit kay Lawrence. Nagpaubaya siya sa kanyang anak at nagtataka pa rin siya na hindi siya pinagtabuyan ng dalaga. Magandang balita iyon para kay Lawrence. Pagpasok ni Lawrence sa bahay, tahimik niyang pinagmasdan ng loob ng kabahayan. Simple lamang yun, pero mararamdaman ang kapayapaan at pagmamahalan ng mga nakatira doon. Napangiti siya nang makita si Boyboy na tila hindi mapigilan sa labis na kasiyahan. Masayang nagtatatakbo sa paligid ng sala kumakanta, sumasayaw na parabang ito ang pinakamalighayan niyang araw. Sa kabilang dako, si Lily naman ay naging abala sa kusina. Naghahanda ng paborito niyang chicken na fritada at spaghetti na may matamis na sauce. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Lawrence. Nakatitig siya sa likod ni Lily habang abala ito sa paghahanda ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga saloobin na hindi alam kung paano sabihin. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng maayos na usapan. Kaya tinulungan na nga lamang muna niya si Boyboy sa pag-aayos ng lamesa. Kuya Lawrence, ikaw pong maglagay po ng baso ha. Ako naman po ang kutsara tsaka tinidor. Masayang utos nga ng bata, sabay talikod para ituro kung saan ang mga kailangan. Roger that, Boyboy Commander. Biro pa nga ni Lawrence at muling napangiti ang bata. Matapos ngang magawa ni Lawrence yon, muli siyang tumitig kay Lily. Ngunit hindi ito nagtagal, iniiwasan pa rin siya ng mga mata ni Lily. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, pinitawan ni Lawrence ang isang malalim na buntong hininga at lumapit siya sa kusina upang makipag-usap kay Lily.
Lily, kung may pagkakataon lang. Ngunit naputol ito ng mga tunog mula kay Boy Boy na nagsasabing, Mama, paano po kung magluto tayo ng dessert mamaya? Pwede po ba? Mabilis namang sinulyapan ni Lily si Boy Boy at nagwika. O sige anak, pero mas maganda siguro kung tatanungin mo ang bisita mo. Baka may gusto siyang dessert. Ma, sige na po. Kuya Lawrence, may gusto ka po bang dessert? Magaling po ang mama ko sa pagluluto kaya kahit ano pong gusto niya, magagawa niya. Pagbibida pa nga ni Boy Boy, na kung mama sa maeni matatawag na kayabangan pero dahil nga siya'y bata pa, matatawag yung kakyutan. Gusto ko po ay blueberry cheesecake. Paborito ko po talaga yan eh. Hindi po ba? Mama, iniiyakan ko nga yun kapag hindi niyo po ko binibake nun. Tama ka anak. Simula nang matikman mo yun, naku, araw-araw mo nang hinihiling sa akin yun. Naghagik-gikan nga ang mag-ina. Sa memoryang yun, si Lawrence naman ay hindi maitago ang kasiyahan habang nakikita ang munting senaryo na yun. Isa ring ideya ang pumasok sa isip niya. Ideya na sa tingin niya ay magpapasaya sa kanyang anak. Matapos makapagluto ni Lily, inayos niya yun sa hapag. Tumulong din si Lawrence kaya hindi siya makakilos ng ayos. Iwas na iwas pa rin kasi talaga siya kay Lawrence. Kamuntikan pa nga siyang kaninang mahimatay sa paglapit ni Lawrence. Mabuti na lamang talaga, sumabat si Boy Boy. Nasa bahay rin ang ina niya at ang dalawang kapatid pa rin na nga rin si Aling Neta. Ngunit hindi maintindihan ni Lily kung bakit ayaw lumabas sa mga ito at makisalo sa kanilang pagkain. Kanina kasi, nang pumasok siya sa loob sinabi niya sa mga ito na inimbitahan niya si Lawrence. At yun nga, nagkanya-kanyang layas ang mga to. Boy Boy anak, tawagin mo sila lola para makakain na din sila. Mabilis namang sumunod ang bubuet. Ngunit mabilis din itong nakabalik at kakamot-kamot nga sa kanyang ulo. Mama, ayaw bumaba ni na Lola. Sabi po nila mas maganda na tayong tatlo na lang po muna. Mas maganda raw po kasi na makapag-banding tayong tatlo eh. Ganun ba? Sige anak, huwag na lang nating pilitin sila lola. Mabuti pa kumain na tayo. Baka nagugutom na ang bisita mo. Hindi naman Lily. Pero nakakatakam nga talaga ang niluto mo. Mukhang magiging paborito ko pa nga yan eh. Si Boy Boy naman ay biglang nagprotesta. Hindi po pwede, Kuya Lawrence. Ako po ang may paborito niyan eh, bawal pong mangagaw. Napanguso pa nga ang bata at pinag-cruise ang mga braso. Agara namang tila nagpatalo si Lawrence. Sige na nga, hindi na ako mangagaw ng paborito mo. Tara na, mabuti pa, kainin na natin ang luto ng mama mo para mabusog pa tayo. Tuluyan na nga nilang nilantakan ng mga nakahain nga na pagkain. Naging madaldal si Boy Boy habang kumakain. Kung ano-ano nga ang nagiging kwento ng bubuet kaya naman talagang nakinig lang si Lawrence at Lily. Lily, maraming salamat nga pala. Nabusog ako sa hinanda mo. Sana hindi magtapos ang gabing ito. Sana hindi magtapos ang ugnayan natin. Sana magkaroon na tayo ng pagkakataon para makapag-usap ng masinsinan. Tanging si Lily na nga lamang ang nakapaghatid kay Lawrence sa labas dahil ang bubuit ay nakaidlip na nga sa couch sa may sala. Nagaya kasi ang bata matapos nilang kumain na manood ng movie. Hindi naman na tumanggi si Lily para na nga rin sa kasiyahan ng kanyang anak. Para kay Boy Boy, kaya ako ginagawa to. Hindi ko naman gustong sirain ang kasiyahan ng anak ko, kaya minabuti kong papasukin ka sa pamamahay namin at hayaan na makipag-bonding sa anak ko. Salamat pa rin kung ganun. Alam kong hindi madali pero umaasa pa rin talaga ako na balang araw. Mahanap mo na sa iyong sarili ang pagpapatawad. Hindi kita minamadali, Lily. Sapat na sa akin ang pagbibigay mo sa akin ng chance na makasama ang anak ko. Ang anak natin. Hahawakin na nga sana ni Lawrence ang kamay ni Lily pero mabilis naman niyang iniwasan ng mga to. Nahahanap na niya sa kanyang sarilang kapatawaran ngunit may takot pa rin sa kanyang dibdib. Ayaw ni Lily na magpadalos-dalos. Ayaw na niyang isugal pa ang kanyang puso. Tumalikod na nga si Lily.
Hindi na niya nilingon pa si Lawrence at mabilis na nga siyang pumasok muli sa loob ng bahay. Hindi na niya naabutan sa couch si Boy sa kanyang pagbalik. Mukhang dinala na nga ni Enrique o kaya ni Emilio sa kwarto nito si Boy. Ang tanging nakita niya lang ay si Nanay Lisa at Aling Neta na kumakain nga sa hapag. Gutom ka ba ulit, anak? Halika, kumain ka na muna rito. Nakatulog na si Enrique sa paghihintay na matapos ang banding yung tatlo. Si Emilio naman, inakita muna ni Boy sa kwarto niyo. Ah, ganun po ba, Nay? Sige lang po, busog pa ako. Kayo na lang po ang kumain siya na akitin ko na lamang po si Boy. Okay na si Boy, ate. Napalitan ko na rin yung suot niyang damit at napunasan na rin yun. Yun nga lang, hindi siya nakapag-toothbrush. Kamusta naman ang bahay-bahayan ate? Pinapatawad mo na ba si Kuya Lawrence? Sandaling napatigil si Lily. Hindi agad nakasagot si Lily. Hindi niya kasi talaga alam ang kanyang sasabihin. Ang sabi ng kanyang puso ay patawarin na nga niya si Lawrence, ngunit ang sabi naman ng kanyang isip ay huwag muna. O wag na nga lang dahil baka magbabalot kayo lamang si Lawrence. Gustong kunin ang loob ni Boy pagkatapos, tuluyan na nitong kukunin ng full custody kay Boy. Hindi malabo yun lalo pa nga at isa itong surgeon doctor. Mas malaki ang pera makukuha nga nito kaysa sa kanya na isa lamang middle class. Mukhang hanggang ngayon nagdadalawang isip ka pa rin ate. Hindi nga naman kita masisisi. Lalo pa nga at hindi ka naman talaga sigurado kung hindi ka na muling maiiwang mag-isa. Napabuntong hininga ang babae. Emilio, hayaan mo na lang muna ang ate mo sa kanyang desisyon. Mabuti pa, kumain ka na rito para din makapagligpit na si Aneta. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Lily bago siya tuluyan pumanhik sa taas. Tinuloy pa rin niya ang pagpunas nga at pagpunta sa kwarto ni Boy. Sa kanyang pagpasok, mahimbing na talaga ang tulog ng bata. Tumabi si Lily sa anak. Para siyang batang nakasiksik nga dito. Hinalikan niya muna ang noo ni Boy bago niya ipinikit ang mga mata at sumabay nga sa tulog ng kanyang anak. Hindi naman makatulog si Lawrence. Kahit siya ay nasa kwarto na niya, hindi pa rin siya dalawin nga ng antok. Kaya naman, bumangon na nga lamang siya at kinuha ang kanyang cellphone. Nagtungo siya sa may swimming pool. Nahiga siya roon sa may bamboo na may stand at may kinontak. 3 ring ang lumipas bago nga nasagot ang ginawang pagtawag ni Lawrence. Mukhang nalimpungatan pa nga ang tinawagan niya dahil dinig niya ang pagkapaus nga ng tono. Oh, Lawrence anak? Bakit ka napatawag? May problema ba? Sunod-sunod ang naging tanong nga ng nasa kabilang linya. Dad, sorry. Naistorbo ka ata sa tulog mo. Hindi lang kasi talaga ako makatulog eh. Paghingi naman ng pasensya ni Lawrence sa amang si Norman. Ayos lang anak. Katunayan, hinihintay talaga namin ng mommy mo ang tawag mo. Ano bang nangyari sa huli mong binalita sa amin? May progress na ba kayo ni Lily? Saglit na katahimikan ang itinugon ni Lawrence tapos ay tumikhim. Wala po dad. Pero si Boy, kalaro na ang turing na sa akin. May halong kalungkutan na saad nga ni Lawrence. Naupo nga sa hamak ang binata at pinagmasdan ang umaalo na tubig ng pool. Naingganya siya kaya naman sa may pool na nga lamang siya naupo at tuluyan na nga naging tampisaw ang mga paa na parang bata. Ano ka ba naman anak? Bakit mo kaya tang? Pinanghihinaan ka na ng loob dyan. Hindi ba't maganda pa rin naman ang nangyayari at least? Nakakasama mo kahit papaano ng aking apo. Magsasalita na nga sana si Lawrence, ngunit muli na namang nagsalita ang kanyang ama. May idadagdag pa pala ito sa sinabi kanina. Kung hindi lang sana kita binantaan na alisan kita ng mana noon. Pasensya ka na talaga anak ha. Ginawa mo lang naman ang sa tingin mo ang tama. Ayos lang po yun dad. Magulang ka kaya instinct mo na gawin talaga ang lahat para sa ikabubuti ng anak mo. Sige siya Lawrence, pagdarasal na lamang kita. Gusto mo bang gisingin ko ang mommy mo para makausap mo siya? Agad namang tumanggi si Lawrence. Kapag naistorbo kasi ang tulog ng kanyang ina, magiging baril nga ito na walang katapusan sa pagtataratat.
Nagpaalam na nga lamang siya sa ama at nagsabing bibisita sa kanila sa oras na pwede na nga niyang madala at may isama si Boy. Sa bagong umaga na dumating, trabaho munang inasikaso ni Lawrence. Nag-rounds siya sa ospital na pinagtatrabahuan at nag-asikaso nga ng kanyang mga pasyente. Nang dumating naman ang oras para makapag-out na siya, dali-daling pagkilos nga dahil may balak pa nga siyang bilhan nga ng something ang bata sa isang bake shop. Ayun, mabuti na lang talaga at bukas pa to. Sana lang, available pa ang paboritong cake ni Boy. Bulong nga ni Lawrence sa kanyang sarili habang maayos na pinapark ang kanyang kotse. Good evening! Welcome to Esme Sweets! Magalang na pagbati ng kahera matapos niyang makapasok nga sa loob. Magalang naman na pagtangong isinagot niya, iginala nga ang paningin sa iba't ibang matatamis na pagkain na naroon. Kay Lawak bigla nang ngiti ni Lawrence nang makita ang blueberry cheesecake. Itinuro yun ni Lawrence. Miss, isang order nga nitong blueberry cheesecake. Tapos isa ring order ng Black Forest. Agad namang inasikaso yun ng kahera at mabilis na pinunch ang order ni Lawrence. Kaya mabilis din nga siyang nakabayad. Thank you for ordering, sir. I hope you come again. Enjoy! Ani nga ng babae. Salamat din. Sana nga magustuhan ng magina ko. Bit-bit nga ang cake. Umalis na nga lamang ng tuluyan si Lawrence doon at agarang nagmaneho pa uwi sa village na tinitirahan niya at ng kanyang mag-ina. Natapos na rin kasi ang bahay niya. Hindi maampat sa pag-iyak si Boy mula kaninang hapon pa, ngayon gabi na. Hindi tuloy nakapagbantay si Lily sa grocery store dahil nga sa patinding pag-aalala. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Wala ka namang lagnat pero bakit ba paniiyak ka? Gusto ko po si Kuya Lawrence, Mama. Hindi po kami nakapaglaro kanina eh. Wala siya sa bahay niya. Umalis na ba siya? Iniwan na po ba niya ako? At nagpatuloy pa nga rin ito sa pagigbi. May kasama pa nga itong pagtatsak. Mabuti na nga lamang at nasa couch sila at hindi sa sahig nagtantrum sa anak. Nagkunoy galit-galitan naman si Lily sa inasal ng kanyang anak. Boy hindi kita tinuruan na maging ganyan kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo. Hindi natin alam kung anong ginawa ni Lawrence. Malay mo, may trabaho ang tao at yun muna ang inuuna kaysa sa pakikipaglaro sa'yo anak. Kaya umayos ka. Itigil mo ang pag-iyak mo. Mabilis namang sumunod si Boy kay Lily. Sorry po, Mama. Hingi ng tawad nga nito habang pinupunasan ng mga luha at nasinghot-singhot pa. Tumulong na nga rin si Lily. Nasa ganon silang posisyon nang magpakita si Emilio kasama ang hindi naman talaga inaasahang bisita ni Lily pero inasahan nga ni Boy. Kuya Lawrence! Hindi mapaliwanag ang kasiyahan ng sambit ni Boy. Nagkandara pa ito sa pagpunta kay Lawrence. Umamba itong magpapabuhat kaya naman mabilis ka ring binuhat ni Lawrence ang anak nila. Oh, bakit ka umiyak, Boy? Ang sabi ni Tito Emilio mo, kanina mo pa raw ako hinahanap. Namiss mo ba ako kaagad? Tumangutango naman si Boy habang nakasandal ang mukha nito sa balikat ni Lawrence. Hindi maiwasan ni Lily na mahabag nga sa tagpong yun. Parang nakikita niya ang pangungulila ni Boy sa isang ama kahit pa nga may dalawa naman siyang tiyuhin na pwede niyang maging ama. Pakiramdam ni Lily, nakita ni Boy sa katauhan nga ni Lawrence ang isang ama, kaya hindi na siya nagtaka pa kung bakit parang may separation anxiety ang anak niya kay Lawrence. Huwag ka nang umiyak pa. Hindi naman ako umalis eh. Nagtrabaho lang ako kanina sa ospital. Tapos dumaan ako sa isang bake shop. Alam mo bang, pinili ko ang paborito mong flavor ng cake? Blueberry cheesecake, hindi ba? Tara na, kainin na natin. Talaga po? Wow! Yay! Tara nga po, kainin na po natin. Mama, may blueberry cheesecake po ako. Gusto mo rin po ba? Tuluyan na nga ang napalitan ang kaninang lungkot na nararamdaman ni Boy. Lalo pa nga at narinig pa nga nito na may daladala nga si Lawrence na paborito niya. O sige na nga, tara na. Emilio, sumama ka na rin sa kusina.
Hindi na ate, kayo na lang muna. Akyat na muna ako sa taas. Katulad nga ng gabi, naiwan na naman silang tatlong mag-anak. Kumain nga. Nang hinandang hapunan ni Aling Neta bago nila nilantangan ng dessert na dala-dala ni Lawrence. At habang pinagmamasta ni Lily ang bubwit niya at si Lawrence na naghaharutan at nagsusubuan ng pagkain, hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili ang isang katotohanan. Lokohin man ni Lily ang sarili, na sapat na nga siya para sa anak pero paano naman siya? Paano naman ang mga tanong nga nito, ang mga pagkabuo ng pagkatao nito? Gusto niya nga ba talagang kunin yun sa anak dahil lang sa takot niya? Isa lang ang sagot, hindi. Hindi yun kaya ng dalaga. Kaya naman, oras na talaga para malaman ni Boy Boy na si Lawrence ay hindi lang isang kaibigan. Boy Boy anak, may sasabihin sana si Mama. Si Lawrence, siya talaga ang ama mo. Walang abisong sambit na lamang bigla ni Lily. Kaya naman kitang-kita niya ang reaksyon ng dalawang lalaki. Si Lawrence na naglalakihan ng mga mata, habang si Boy Boy ay kumunot nga ang noo sabay pa nga na nabitayuan nga ng magama ang hawak nilang tinitur. Patawad na ka. Kung ngayon lang sinabi ni Mama, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung kailan nga ba talaga ang tamang pagkakataon para sabihin sa'yo ang katotohanan. Kaya patawad talaga anak. Patawad. Tumingin si Boy Boy kay Lawrence bago nagsalita. Totoo po talaga? Kayo po talaga ang papa ko? Hala, may papa na ako. Mama, may papa na ako. Hindi na po nila ako tatawagin na putok sa buho. Sad nga ni Boy Boy kasabay nga nun ang pag-atungal nga niya ng iyak. Si Lily naman ay tila sinaksak nga sa sinabi niya ni Boy Boy. Hindi niya alam na tinatawag na nga ng ganoon ang kanyang anak kay sakit para sa kanya na ganoon tratuhin ang anak niya dahil lamang wala itong ama. Tama naman po pala ako, Mama. Hindi ako nagsinungaling sa mga kaklase ko nung sabihin po nila na may papa na ako. Kasi papa ko talaga si Kuya Lawrence. Si Papa Lawrence po pala. Tinaluhan ni Lily si Boy Boy. Si Lawrence naman ay hinaplos-haplos ang likod ni Boy Boy. Huwag ka mag-alala anak ko. Simula ngayon, hindi na ako mawawalay pa sa'yo. Gagawin ko ang lahat para lamang maging karapat-dapat na maging ama mo. Patawad dahil hindi kita. Kayo ng mama mo na ipaglaban noon. Walang kahit na anong pangako anak, gagawin ko na lang kung ano ang tingin kong tama ngayon. Makabagbag damdaming sambit ni Lawrence. Na kahit si Lily ay tuluyan na ngang natunaw ang pusong ginawang bato para lang maprotektahan ang ikabubuti ni Boy Boy. Hinawakan ni Lawrence ang isang kamay ni Lily na nasa likod din ni Boy Boy. Binigyan niya muna ito ng isang matamis na ngiti. Alam ko ang pagkakamali ko noon. Pero sana mahanap mo na ngayon sa puso mo ang patawarin ako. Hindi ako perpekto, Lily. Pero ang puso ko, ikaw pa rin ang sinisigaw. Salamat sa walang hanggang pasasalamat mo at walang hanggang pagmamahal mo para sa ating anak. Kung pati siguro ikaw ang inabando na siya noon, baka hindi isang mabuting boy-boy ang nakikita at nakakasama natin ngayon. Mahal kita, Lily. Mahal ko kayong dalawa ni Boy Boy. Ano pa bang magagawa ko ngayon? Nandyan ka ni. At panay naman yung kulit mo sa amin. Sa oras talagang iiwan mo kami ulit, hindi na talaga ako makakapayag pa na maging parte ka ng buhay namin. Naintindihan mo ba ha? May halong katarayan at pagtaas pa nga ng kilay ni Lily nang sabihin niya yon sa binata. Hindi naman mapigilan ni Lawrence na mapangiti dahil nga sa asal na yon ng dalaga. Hindi talaga siya nagkamali na si Lily lang ang mahalin niya. Kahit pa nga kung minsan ay may mga makukulit na nagpapahayag ng damdamin nila para sa kanya. Kay swerte ko talaga na ikaw ang binigay sa akin para mahalin. Anong mahalin ka riyan? Nangiiwan ka naman. Tumawa na nga lamang si Lawrence sabay yakap sa kanyang mag-ina. Ang gabing yon ang magpapatunay kung gaano siya kasaya. Hindi naman lubos sa kalain ni Lawrence na sa gabing yon isisiwalat ni Lily ang totoo sa kanilang anak.
Ang tumatakbo na tuloy ngayon sa isip niya ay kung paano dadalhin sina Lily at Boyboy sa bahay ng kanyang mga magulang para ipakilala. Inaya ni Lawrence ang pamilya ni Lily sa bahay niya. Nakatabi lang ng bahay ng mga ito, ngunit ang nagtungo lang doon ay sina Lily at Boyboy. Mukhang mas gusto yata ni Nanay Lisa na mas magkaroon pa ng mahabang bonding silang tatlo, kaya hindi na nga ang mga ito ang nakigulo pa. Talaga po ba, Papa? Kailan tayo pupunta kina Lola Jean at Lolo Norman kung ganun po? Gusto ko na rin po silang makilala eh. Bibong pahayag ni Boyboy sa kanya. Matapos niyang sabihin dito ang planong pagbisita sa mga magulang kasamang mag-ina niya. Hindi ko pa alam anak eh. Hindi ko pa kasi nakakausap ang mama mo. Hindi ba nga? Itong nagdaang mga araw, puro lang tayo banding na tatlo? Kaya wala pa talagang eksaktong araw anak. Sagot naman ni Lawrence kay Boyboy na talaga nga namang hindi maitago ang excitement. Sige po, Papa. Hindi na po tuloy ako mapaghintay. Sabay talo ni Boyboy sa tubig kaya naman mabilis sa dinaluhan nga ni Lawrence ang anak. Nasa may pool silang magama at nagbababad nga doon. Tinuturuan niya rin kasing lumangoy ang anak. Wala naman si Lily sa may pool dahil nagpunta ito sa kusina para maghanda ng pwede nga nilang kainin ngayong tanghalian. Gusto sanang samahan ni Lawrence ang dalaga, ngunit wala namang nagbabantay sa bubuwet nila. Kaya pinili na nga lamang niya na manatili nga sa may pool kasamang anak. Lawrence, Boyboy, umahon na nga kayo dyan. Handa na ang pananghalian natin, halina kayo. Sa pagpapakita nga ni Lily, may dala-dala itong tray na may lamang pagkain. Sa amoy pa lang alam na nga kaagad ni Lawrence na adobo ang ulam. Tuluyan na nga umahon ng magama. Nagpaunahan pa nga silang lumapit kay Lily. Nang maunahan ni Boyboy ang ama, ay kinansyawan niya ito. Tumawa ng halamang si Lawrence at nagsandok ng kanin at ulam bago ibinigay yon kay Lily. Isinunod niya naman ang anak bago niya nilagyan ng pagkain ang plato niya. Papa, Mama, sana po ay araw-araw tayong ganto. Ang saya-saya ko po talaga nung malaman kong si Papa ang Papa ko. Kahit na po rinding-rindi na ang mga kaklase ko sa akin, talagang hindi po ako tumitigil sa ipagkakalat po na may Papa na ako. Sa wakas! Huwag kang mag-alala anak ko. Ano man ang mangyari ngayon, hindi na papayag si Papa na magkalayo tayong dalawa. Tandaan mo yan, okay? Alam ni Lawrence na kahirap mangako pero natuto na nga siya ngayon. May sariling desisyon na rin siya ngayon. At ang desisyon niya ay maging ama kay Boyboy at sa susunod ay maging asawa ni Lily. Habang naririnig ni Lily ang mga binitawan nga na salita ni Lawrence, hindi niya pa rin maiwasan na hindi mangamba. Mangamba na baka maging bato ang mga sinasabing yun ni Lawrence. Ngunit para kay Boyboy, susubukan niyang maniwala. Maniwala na baka sa pagkakataong ito ay may isang salita na nga talaga, si Lawrence. Pagkatapos nating kumain, magsibanlaw na kayong dalawa ha? Baka mamaya magkasakit kayo niyan. Mamaya na lang po, Mama. Hindi po ako nagsasawa magbabad sa pool eh, saka hindi ka pa po kayang nakababad sa pool. Oo nga naman, Lily. Hindi mo pa nasusubukan sa pool, kaya nga tayo nandito para mag-enjoy, di ba? Ngumiti si Lily. Hindi na. Wala naman akong dalang bathing suit eh, o kaya swimsuit. Kung gusto niyo pang maligo, sige na, bahala na kayo. Basta, huwag niyo na akong kulitin pa. Ang mama ko po, KJ talaga. Sige na po, Mama. Maligo na po tayong tatlo sa pool, please. At pinagsiklop pa nga ni Boyboy ang dalawang palad at nagpapi-ice pa nga sa kanya. Kaya naman, wala na ngang naging laban pa si Lily sa kakyutan ng kanyang anak. Pumayag na nga siya at matapos nga nilang kumain, nagbabad na nga silang tatlo sa tubig ng pool. Sakalang nagsiahon nang mag-isawa na sa tubig. Hindi rin nagkamali si Lily sa kanyang inisip na bagsak agad sa kamang anak matapos nitong makapagbanlaw sa shower. Pagod na pagod si Boyboy. Kahimbing talaga ang tulog niya. Tignan mo, makikita mo ang kapayapaan sa kanyang muka. Tama ka nga. Hindi na nakapaghintay pa na makabalik kami sa bahay. Dito na talaga siya natulog. Ikaw, maligo ka na rin.
Baka magkasakit ka niyan. Tapos na rin ako maligo. Sa kabilang kwarto ako magbabanlaw dahil alam kong magbabanlaw ka rin. Mabuti pa, magpahinga ka na rin. Naupo si Lily sa kabilang banda ng kama. Ngayon, pinagigitnaan nga nila si Boyboy. Gamit ang mga daliri, sinukay ni Lily ang buhok ni Boyboy. Si Lawrence naman, hinawakan ng kanyang pulsuhan. Kaya naman, napatingin siya sa binata. Lily, napatawad mo na ba ako, ha? Nahanap mo na ba ulit sa kaibuturan ng puso mo na minamahal mo ulit ako? Isang gabi mo lang na mahal mo na ulit ako. Hindi ako mag-aalinlangan na dalhin ka sa altar. Kasi noon pa man, yun na talaga ang pangarap ko eh. Nasira lang noong iniwan kita. Mas nanguna kasi ang takot ko kaysa pagmamahal sa'yo. Pinutol ni Lily ang iba pang sasabihin ni Lawrence. Tama na ang pagbalik natin sa nakaraan, Lawrence. Ang importante, dapat sa atin ngayon, ang hinaharap. Hindi mo na kailangan pang paulit-ulit na humingi ng tawad sa akin. Tanga na akong tanga pero susugal ulit ako sa'yo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa anak natin. Buong pamilya ang nararapat para kay Boyboy. Kaya naman yun din ang ibibigay ko sa kanya. Tumayo si Lily sa kanyang kinauupuan at lumipat ng upo sa tabi ni Lawrence. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito bago dinantayan ng marahan na halik sa noo. Mahal kita noon at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ako din, Lawrence. Mahal kita noon at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ikaw rin ang patuloy kong hinihiling na makasama habang buhay. Nahihikbi pa nga na yumakap si Lawrence kay Lily. Ramdam nga ni Lily ang pag-iyak ni Lawrence dahil gumagalaw ang mga balikat nga nito at naririnig pa nga niya ang pagsinghot ng binata. Salamat, Lily. Salamat sa walang sawa mong pagmamahal. Mahal na mahal din kita. Hindi na ako makakapayag pang mawalay ka sa akin at si Boyboy. Matapos sa makabagbag damdamin, natakbong yun nina Lawrence at Lily, ay natuloy na nga ang pagpunta ng mag-anak sa bahay ng mga magulang ni Lawrence. Apo ko! Napakagwapo! Para kayong pinagbiyak na bunga ng daddy mo. Kamusta ka naman, apo ko? Ini-spoil ka ba ng daddy mo? Kung hindi, kami na lang ni Mamita Jean mo ang gagawa nun. Hindi magkanda-ugaga ang mag-asawa sa pagkakita pa lamang kay Boyboy. Si Boyboy naman, hindi matawaran na ang saya habang nasa pangangalaga nga ng kanyang grandparents. Nahihiya man, lumapit na nga rin si Lily sa dalawang matanda upang magbigay nga ng galang. Naunang magsalita si Jane, na sinundan naman ni Norman. Oh my Lily! Maraming salamat dahil hindi mo pinabayaan ng apo ko. At pati na rin sa pagtanggap mo ulit sa anak ko. Patawad rin sana. Sa mga kasalanang nagawa namin sa'yo, ha? Kung ano man ang hilingin mo, Lily, ibibigay naming mag-asawa. Basta masiguro lang namin na maging masaya na kayo sa pagkakataon na to. Wala na po kayong dapat gawin. Ma'am Jane and Sir Norman, ang importante lang po sa akin ngayon, ang kasiyahan ng anak ko. Oh, Lily. Hindi mo kami kailangan na tawaging ma'am at sir. Mami at daddy na lang dahil simula ngayon, anak ka na rin namin. Kinakain man ng hiya si Lily, ay tinawag pa rin naman niya sa ganoong tawag ng dalawang matanda. Kaya naman hindi maitago sa dalawang kasiyahan. Inaya ni Jane si Lily na magluto sa kusina. Naisipan naman ni Norman na igalang apo sa buong kabahayan na sinamahan din ni Lawrence. At sa sunod nilang pagbisita sa mansyon ng mga magulang ni Lawrence, kasama na nga rin sina Nanay Lisa, Aling Neta, Emilio at Enrique. Kaya naman pala buo ang pamilya ay dahil may surpresang naghihintay kay Lily. Surpresa ng paghingi ni Lawrence sa kamay niya bilang maging kabiyak nito habang buhay. Mangiyak-ngiyak siya habang nakaluhod sa harapan niya si Lawrence. Lily, mahal ko. Nakaluhod ako ngayon sa harapan mo para sabihin sa'yo kung gaano ako kagusto na ibigay ang pangalan ko sa'yo. Kung tatanggapin mo ako, makakaasa ka magiging alipin mo ako habang ako'y nabubuhay sa mundong ibabaw, Lily. Tinatanggap mo ba ang proposal ko?
Na maging alipin mo ko? Maluhaluhang sagot naman ni Lily. Oo naman. Oo na oo ang kasagutan ko. Aking alipin. May kasama pang halakhak pero naiiyak nga ang dalaga. At lahat nga ng mga tao sa kanilang paligid ay nagsigawan sa tuwa. Si Boy-Boy naman ay tumakbo patungo sa mga magulang. Isinuot na muna ni Lawrence ang singsing bago kinarga si Boy-Boy at hinalikan sa labi ni Lily. Para kina Lawrence at Lily, ang pag-iibigan nila ay magpapatuloy sa ikalawang pagkakataon, lalo pa nga't kapag nadagdagan pa ang mga chikiting nila. Ngunit sa ngayon, ifo-focus na muna nila ang kanilang mga sarili sa una nilang anak, ang bumuo sa kanilang buhay. At dahilan kung bakit pinili nilang muli ang isa't isa, si Boy-Boy, ang bubuit nilang anak. Hanggat ang pag-ibig ay nangingibabaw, hindi maikakaila na ang dalawang pusong nagmamahalan ay hindi matitibagan naman ang mangyari. At hanggat walang cheating issue na namagitan nga o kaya naman pisikal na pananakit sa dalawang nag-iibigan, ang pangalawang pagkakataon para sa pag-ibig ay hindi kailangan ipagkait. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na mga walang sawang sumusubaybay sa Cat Amazing Stories. Muli, Miss Cat po, ang inyong lingkod. Maraming salamat!